Gulat na gulat si Attorney Maradet matapos ng dumating itong si Patricia doon sa lab na kanyang pinagtatrabahuan. At dito ay naisipan pa ni Patricia na makipag-coffee kasama siya dahil meron naman akong malapit na coffee shop doon. Subalit tumanggi sana itong si Attorney Maradet dahil ayaw niya ng gulo. Subalit sinabihan siya ni Patricia na kung talagang wala silang relasyon itong si Romier ay siguro okay lang sa kanya na makipagkaibigan din kagaya ng ginawa niya sa kanyang asawa. Deserve din naman niya na makilala siya bilang kaibigan. Nagkausap silang dalawa at ilang na ilang si Attorney Maradet sa kay Patricia. Lalo pa na pinaparinggan at pinapasaringan siya ng mga salita nitong si Patricia. Sinabi nito na paano umano ipagtatanggol ang isang ina kung saan inabandona ang isang anak. Nailang si Attorney Maradet, subalit sumagot siya. Sinabi niya rito na hindi natin pwedeng husgahan ang isang tao kung iniwan nga ang anak dahil hindi rin naman natin alam kung ano talaga ang whole story. Kaya wala tayo sa kanyang katayuan upang husgahan. Sagot naman itong si Patricia, well, isa ka nga palang lawyer, hindi ka judge. Ni Patricia, ang kanyang kalaban na si Maradet. Gusto niyang malaman kung ano ang tunay na pagkatao nito, ano ang buhay. Napatanong din siya kung ilan ang kanyang anak. Ngunit, instead na sabihin ang katotohanan, ay minabuti ni Maradet na sabihin ay dahil nag-expect na nga siya na patay na ang kanyang anak na si Lily. Ang hindi niya alam ni Patricia ang katotohanan at ang kanyang anak ay si Lilet, walang iba. Hindi na mapalagay itong si Maradet. Tela ba, alam na niya kung saan patutungo ang kanilang mga usapan. Nag-iimbestiga ang kanyang kaharap kung kaya't ayaw na niya na marami pang malalaman si Patricia. Umalis na siya. Sinabi nito na busy pala siya at kailangan na niyang bumalik sa kanyang opisina. Agad namang sumagot itong si Patricia na sana raw sa pagkakataong yun ay magiging magkaibigan na sila. Ngunit iba ang pinaplano nitong si Patricia. Nais niyang malaman ang buong pagkatao nitong si Maradet dahil gusto niya paiikutin niya sa kanyang mga palad itong si Maradet magitong si Lilet. Wala siyang plano na ipaalam sa kanya ang katotohanan na matagal na niyang dapat malaman ang tungkol nga kay Lilet. Sa kabilang banda, dito nga ay makakausap ni Patricia ang kanyang anak na si Trixie. Dito'y sasabihin niya kung kumusta na ang kalagayan ng kanyang amang si Romier. Sasagutin naman ito ni Patricia na okay lang. Ngunit nakakoma pa rin. Kaya naman si Trixie ay mapaisip kung hindi na lang natin kausapin itong si Lilet upang mangyari ang nangyari nung nakaraan kung saan kinausap ni Lilet at nabuhay ang kanyang ama or nagkamalay. Subalit mataas ang ego ni Patricia. Sinabi nito na hindi niya hahayaan na lumapit muli itong si Lilet at wala siyang kapangyarihan na buhayin or mabago ang status ng kalusugan nitong si Romier. Hindi rin niya hahayaan umano na makalapit na kay Romier ang mga illegitimate family niya. Nagulat naman itong si Trixie kung ano ang tinutukoy ng kanyang ina. Sa pagkakaalam kasi niya ay si Lilet lamang meron ang kanyang ama. At hindi niya mapapaniwalaan na nagloko talaga or may kabit ang kanyang ama. Ang hindi alam ni Trixie na nakilala na niya mismo ang ina nitong si Lilet. Kung walang iba kundi ito nga si Attorney Maradet Simmons. Inilihim niya ang lahat-lahat kay Trixie dahil mayroon siyang maitim na plano sa mag-ina. Papahirapan mo ito at gaganti dahil hindi niya makalimutan ang ginawa ni Romier, ang pagtataksil, kung kaya magigising na lamang si Romier kung saan kawawa ang kanyang mag-inang si Lilet at itong si Maradet.